Kung pag-uusapan yung sub judice rule, hindi nga lang sub judice. Nag-akto na sila, mga kababayan na defense senators. Yun ang masaklap doon. Kaya lang ang problema, mga kababayan, pagdating sa mga kasama niya sa Senado, ayun, tahimik po si Chis Escudero. Masyadong halatado na, mga kababayan, ang pagiging defense lawyers ng mga senador kahit hindi man abogado yung iba. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Tama itong sinabi ni dating Congressman Ace Barbers na yung sub judice rule na sinasabi po ni presiding judge Chis Escudero, dapat niya, it should apply to all. Ganon din yung naging position po ni Congressman si Alonto Adjong. Barber, sub judice rule must apply to all, including BP Duterte. Kung it should be applied to all, dapat kasama din yung mga senator judges. Di ba? Dapat pari-pariho po ang application at dapat na sitahin, mga kababayan, ng presiding officer. Mas grabe yung violation po ng mga DDS senators. Kung pag-uusapan yung sub judice rule, hindi nga lang sub judice. Nag-akto na sila, mga kababayan na defense senators. Yun ang masaklap doon. Kaya lang ang problema, mga kababayan, pagdating sa mga kasama niya sa Senado, ayun, tahimik po si Chis Escudero. Masyadong halatado na, mga kababayan, ang pagiging defense lawyers ng mga senador kahit hindi man abogado yung iba. Si Amy Marcos hindi man abogado, nag-abogado. Para kay Sara Duterte, ganon din si na masyadong madaldal. Nagmamagaling si Robin Padilla. Buti na lang absent, mga kababayan, for several trial si Alan Peter Cayetano. Kasi mga kababayan, siguro hindi na makatulog dahil sa issue sa ghost project sa Taguig. Si Lorende din, mga kababayan, nasa abroad. But anyway, balik tayo dito sa sinabi ni Barbers at saka ni Adjong. Tama ito na yung sub judice rule na sinasabi ni Chis Escudero dapat i-apply sa lahat at hindi lang sa Vice Presidente, kasama yung mga senador. So ito yung sabi ni Ace Barbers na umaakto, mga kababayan, na House Prosecution Panel Advisor at saka spokesperson. Sabi po niya, ito ang Rule 18, yung sub judice rule, must bind everyone involved in the proceedings regardless of position, political affiliation, or which side of the case they represent, sabi po niya. Its purpose, he stressed, is not to silence one side while allowing another to publicly litigate the case through interviews, statements, or social media. Sabi kasi ni Chis Escudero, yung mga abogado daw are now crossing lines on trial rules. Kaya sabi po ni Barbers, the rule niya expressly covers the prosecution, the respondent, and the counsels and witnesses. The prosecution has also maintained that sitting senator judges should exercise the same restraint when commenting on matters directly connected with the pending trial. Correct. Mas malala yung mga senator judges, lalo yung mga kaalyado ni Sara. Nag-abogado na po. Alantaran at walang hiyaan na po.
Wala nang iya-iya, walang iya na talaga. Lantaran mga kababayan yung pag-abogado kay Sara Duterte, mas yun ang malala mga kababayan. The objective niya, sabi po ni Ace Barbers, is to ensure that issues are resolved inside the impeachment court and not through competing narratives outside it. Kung may rule niya, if there's a rule, the application should be equal. You cannot be strict with one and lenient with another, sabi po ni Barbers. The credibility of the impeachment court depends not only on the rule itself, but on its fair and impartial enforcement. Correct. Ang problema mga kababayan, wala pa tayong naririnig. Be it inside the impeachment court or outside. Walang statement na pinapalabas yung Senado tungkol sa mga pahayag ni Sara Duterte na yung impeachment court proceedings mga kababayan marked by bending the law. Yun ang malala. Pero wala pa tayong naririnig mula kay Chis Escudero or any member ng Senado, yung mismo mga senator judges. Bakit hindi kayo nagre-react? Di ba? Kaya mabuti na lang mga kababayan nag-react ngayon. O, tingnan natin bukas kung magsasalita si presiding officer Chis Escudero. So Barbers was referring to the public remarks by Vice President Sara Duterte criticizing the proceedings and suggesting that the law was being bent, saying such statements should be examined under the same standard applied to everyone else. If the defense lawyers and witnesses are expected to observe Rule 18, then the respondent BP Sara should also be held to the same standard, sabi po ni Ace Barbers. If anyone crosses the line, regardless of who the person is, the impeachment court should address it, sabi po ni Barbers. We will comply with the rules and directives of the court. All we are asking for is consistency. One rule, one standard, applied equally to all concerned. Barbers also pointed to the prosecution's compliance with the court's directives, including an order for the prosecution and defense to meet for the marking and exchange of documents. He said the prosecution was prepared to comply, although the defense did not attend the scheduled meeting. Ito yung nagreklamo, mga kababayan, si private prosecutor, Attorney Lorna Capunan. Inindianan niya kami. Tapos sabi ni Chis Escudero, hindi niya Indian, kinurek pa si Capunan, ghosting niya, ginost ka niya. Yun naman pala, dapat may sanctions kayo. Di ba? So inayaan ninyo, pinalampas ninyo, abusado ang kampo ni Sara Duterte, mga kababayan. Tapos may gana pag magreklamo, mga kababayan, si Atty. Sison, nang mag-post at sinupalpal sa post ni Atty. Ligutan, si Atty. Ferrer, although hindi man po pinangalanan, yung tungkol sa misleading. Di ba? Yung misleading questions niya, hindi yan allowed. They're allowed, sabi. O, di ba? Ipinagtanggol pa yung mali. Binagtanggol pa ng defense yung mali. Sa bagay, si Sara nga, kitang-kita yung kamalian, pinagtatanggol nila. Siyempre naman niya Mr. Maravillas kasi nasa defense sila. Yung malinaw mga kababayan na sa rule, bawal yung ang misleading questions. Talagang sinabi niya, they're allowed. Yung sabi dito sa balita, with the presiding officer Senator Chis Escudero expected to rule on Monday, bukas po,
on the application of Rule 18. Barber said the decision could help settle once and for all the boundaries governing public statements anya. While the impeachment trial remains pending, this is not about protecting the prosecution or defense. It is about protecting the impeachment court itself. If Rule 18 is meant to preserve the integrity of the proceedings, then it must be applied fairly, firmly, and without exemptions. Paliwanag mga kababayan ni Barbers. Correct. Ganon din yung sinabi ni Congressman Sia Alonto Adjong. Basta po sa pag-promote at pag-uphold ng integrity niya ng korte, dapat maski sino man yan, maski anong panig man yan. Kung meron po siyang ginawa o sinabing labag po doon sa mga rule sa ating Senate Impeachment Court, dapat pong sitahin talaga yan. Yan ang babantayan natin. Tingnan natin kung sisitahin ni Chis Escudero. At ang sabi nga natin, ang una niyang sitahin, yung mga kasama niyang senator judges na puro pasaway. Ang mga pasaway, yung mga dati niyang kasama dati sa majority noon, nung Senate President pa siya. Kaya siguro hindi na nasisita. Si Alan Peter Cayetano, si Robin Padilla, dati niyang mga kasama ito. Kaya lang, na nagkalitsi-litsi na po yung Senado na Senate is under attack, napilitan si Chis Escuderong mangibang kampo. Iwan ko kung bakit. Na-pressure siguro ng flood control. Yung kinakarap niya mga kababayan na problema sa ghost projects, sa flood control scam. Ngayon, going back dito, sabi ni Adjong, kaya nga po sa pag may may sub judice role dahil to promote, to protect and preserve the integrity of the proceedings ng impeachment court. Adjong emphasized that the prosecution panel niya has been complying with all the directives ng Senate Impeachment Court since the beginning ng proceedings. Kasi kami po sa House Prosecution Panel, we've been very, very compliant sa lahat po ng naging direktiba ng Impeachment Court. Compliant naman po kami, very respectful naman po kami sa lahat pong binibigay na direktiba ng Korte. In fact, yung order po ng Korte na dapat mag-meet ang defense at saka ang prosecutor para magkaroon ng markings at exchanges ng mga dokumento, ginosting naman po tayo ng defense at hindi po sila pumunta. Ayun na nga po ang diferensya. Iisa na isa ganyan po kasi yan ang pattern ng pag-ugali ng kampo ng Duterte. Talagang hindi mag-appear. Si Sara nga hindi mag-appear eh. Yung NBI noon sa investigation, hindi nag-appear. Lagi niyang ini-ignore. Pati nga yung impeachment court. O di ba? Until today, walang mangyari mga kababayan doon sa sinasabing I want a bloodbath. Puro lang po ablada. Puro mga pasiga-siga lang na mga pahayag mga kababayan. Tapos ngayon, may mga lumalabas na balita sa social media. Gusto daw na makipag-closed door meeting sa ating Pangulo. Wag po, Mr. President, kung may pasabi. Wag ninyong papatulan ng ganyang mga, di ba? Siguradong budol na naman yan para makalusot siya. Ayan lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.